Maya POV. Habang naka-duty ako ay may kumatok sa aking pinto, kaya binuksan ko ito, pero napakamot ako nang makita ko si Dion na busangat ang mukha niya. Bakit? Tanong ko sa kanya. Obi, ayaw ko ang mga doktor mo, reklamo na sabi niya sa akin bago siya lumabas sa opisina ko, kaya ngumiti ako tsaka ko inayos ang sarili ko. So, ayon nga excited na ako, hindi lang ako, kundi kaming lahat, dahil ito na ang oras na malaman natin ang haka-haka namin kung buntis nga ang asawa ni Boss. At syempre kumpleto kami dito. Si Boss naman halatang kinakabahan, dahil alam nyo na magiging ama na siya. Boss, are you okay? Nakangising sabi ni Chad. At halatang pinipigilan ang tawa, luko din ang isang ito. Shut up, sigaw ni Boss habang kabadong-kabado talaga. Ayan kasi pakialamera, sabi ni Glidel. I'm so excited, ang pinsan ng asawa ni Boss, habang gigil na gigil siya sa gilid. Ang ingay mo naman dyan, sita ni Shade, halata naman may gusto kay Princess Elia ng Persia. Yung apat na makong naman, ay halatang iba ang mundo, dahil nakaupo lang sila sa lapag. Pero deep inside masaya ang mga yan, dahil may inaanak na kami. Napapailing pa ako ng sinyesen ko sila, napapasok lang ako kasama si Doc Perez, na ikinatango naman nila. Hi there sweetie, ano ang nararamdaman mo? Tanong ng kasama ko. Wala naman po, pero sa tuwing umaga ay parang sinusukal ang tiyan ko, tapos naghahanap ako sa mga pagkain na ayaw kong kainin, ganun po Doc, sabi niya kaya napangisi ako. Confirm may laman na ang tummy ng sister-in-law ko, ang lakas talaga ni pinsan ginalingan din. Kung mamarapatin mo misis, pwede bang kumuha lang ako ng konting dugo mo, para tignan kung tama nga ang hinala ko, magalang na sabi ni Doc Perez, na ikinatango naman nito. Kaya lumabas na kami nang makuhanan siya ng dugo, at hihintayin na lang ang resulta. Habang naglalakad si Bettina na papunta sa asawa niya. Pagkalipas ng 30 minuto, ay lumabas na si Doc Perez. Tapos bigla na lang tumayo ang lahat including me. What is the result Doc? Is my wife pregnant? Natataranta na sabi ng pinsan kong si Dion. Napapailing pa ako, dahil nauutol pa siya. Habang si Bettina ay nakaupo lang doon. Hey, Chad and Christian punta kayo sa side ni Dion bilis. Bulong ko sa dalawa na sinunod naman nila, kaya pumunta na sila sa gilid nito. Well bakit ko nga pinapunta ang dalawa dyan, let's see. Yes, and she's 2 weeks pregnant, sagot ng doktor. Bumilang pa ako ng 3 beses then boom. So, ayon nga biglang nawala ng malay ang pinsan kong magaling, at syempre inalalayan naman ng dalawa. So alam nyo na ha. Like father like son. Sabi na nga ba sabi ko tsaka napapailing pa. Ibang klase, pigil na tawa ni Chad. Higa nyo sa may kama doon, baliw na yata ang pinsan mo Maya, hindi naman siya ang buntis, sa kakalaking tao na hihimatay. As usual yan ang masungit kong sister-in-law ko. Masungit dahil buntis. Areglado princess, sabi ni Christian, tsaka pumunta sila sa kama, kung saan nahiga si Bettina kanina. Nakakatawa kalahating oras nang nakahiga ang makong. Overacting masyado. Pinapanood lang namin siya, pero natawa ako nang biglang bumalangkos at nagsalita. Are you hungry wife? What do you want to eat? Tuloy-tuloy na tanong ni Dion, habang hinahawakan ang mukha ni Bettina na nakasimangot. Parang walang nangyari, dead maampots, sabi naman Chad na nagpipigil ng tawa. What happened sa'yo? Why nahimatay ka? Tanong naman ni Elia, habang nakakamot sa ulo niya. Haste wala akong masabi. Overacting lang siya pinsan, sagot ni Bettina kay Elia. Napangisi ako nang hindi may pinta ang mukha ni Dion, dahil nagtatawanan ang lahat even me. Pero nagulat na lang kami, nang may marinig kaming pagkasa ng armas. Kay Ogag talaga. Tumahimik ang lahat nang marinig ang tunog na yon. Tapos ang iba ay nagkukuyaring may ginagawa, kumbaga nagbisi-bisian sa cellphone, may sumisipol. Pero halatang pinipigilan ang pagtawa. Tumigil ka nga Dion, sabi ni Bettina, sabay kuha ng hawak sa kamay niya. Sabi ni Dion. Well under lang naman ang pinsan ko, kaya ganyan isang salita lang ng asawa ayon tahimik na siya. By the way congrats to the both of you, magkakababy na kayo, excited na ako, sabi ko na lang sabay ngiti.
Yan pinsan mo kasi di mapigilan sige lang ng sige. Si Bettina na galit na naman, saka walang preno-preno ang bibig si Chad. All of you get out. Sigaw na lang bigla ni Dion, nag-blush ata ang cold kung pinsan kaya ganyan siya. Kaya nag-uunahan kaming lumabas, dahil alam namin na delikado ang buhay namin pag nagstay pa kami sa loob. Bilib ako kay Princess, sabi naman ni Christian, na ikinatango ko naman. Gusto mo gumawa din tayo baby sabi ni Chad, habang nagtataas baba ang kilay niya. I love you too babe. Don't ya worry gagawin ko din ang nakita ko kay boss sa'yo, nakangising sabi ni Chad kay Christian, habang naglalakad kami. Parang ogag lang, si Tristan. Makapagpigil ng tawa ay wagas. What happened to the two of them ba? Tanong ni Elia na nasa tabi lang niya si Shade. Wala ganyan lang talaga maglambing ang dalawa, sagot naman ni Henry. Tapos nagulat na lang kami, dahil bigla na lang silang naghabulan, tapos may murahan pa, na naririnig namin mula kay Christian, at tawa lang naman ng tawa si Chad. Oh really? Si Elia na hindi pa rin naniniwala. Yes baby girl, nakangising sabi ni Tristan, habang pinapanood ang dalawa na nauuna na. Stay away from her Tristan, may autondad na sabi ni Shade na ikinatawa ko, magpinsan kaya ang dalawang yan. Well I really smell something fishy. Possessive much. Napapailing na sabi naman ni Jade. Pero bulong lang, well ako lang ang nakakarinag, dahil nasa likod ko lang siya. Okay, magpinsan kami, si Tristan. Tapos ayon nga lumayo si Shade kay Elia, na tumatawa pa. But guys I'm so excited na may pamangkin na me, sabi na lang ni Elia. Bakit ikaw lang ba? Tanong naman ni Henry, galit na galit. Of course not. Tayong lahat. But I'm more excited that to all of you, because the blood of my cousin and my blood are 50% same, mayabang na sabi naman ni Elia kay Henry. Bangayan lang ang naririnig ko, hanggang nandito na pala kami sa harapan ng office namin dito sa hospital ko. Well lahat ata ng company ng isa sa amin, ay may sunling office kami. Pagkaupo pa lang namin, ay biglang pumasok ang mag-asawa, na hindi man lang namin namamalayan na nasa likod namin sila. Let's go guys. Si Bettina, where we go princess? Nagtataka na tanong naman ni Tristan. Ano ba kuya? Edi kakain, gutom na kaya ako do. Saplada na sagot ni Bettina kay Tristan. Okay tara na guys sa restaurant ni James, si Chad. Luigi na naman ako, sabi ni James na ngayon ay napapahawak sa sentido niya. Ikaw lang ba, yung bar ko kawawa, depensa naman ni Henry kay James. How about my building? Tag-isa kayo ng condo unit, not only that, because all of you have a house in my subdivision, nangagalaiting wika ni Dion sa dalawa. Hehehehe sabi ko nga, tera na kawawa naman si kuya, si James. Kaya pumunta kami sa restaurant ni Henry, pero tag-isa kami ng sasakyan. Na sinakyan para lang kumain sa restaurant ni Henry. Pero nawala ang ngiti ko, nung may nag-text sa akin. Nakaka-bad trip ang lalaking ta parang sino. From Renzoroid. Hello to the most beautiful girl in the world. How was your day baby? Hindi ko na lang ni-replyin ang makong nata, asungot ng buhay ko. Hindi ko alam kung bakit lagi niya akong binubuli. I don't have idea after all. Siya lang naman ang boss sa lighting organization. Kung saan nararapat si Bettina. Dahil Lord or should I say joke ang ama niya. Nasa ganun akong posisyon nang biglang nagring ang cellphone ko. Pero di ko na lang sinagot. Naiinis lang ako. Ayaw na ayaw kong marinig at mapakinggan ang maangin niyang boses. Lighting and Darkest are partners not enemies so magkakakilala kami. Remember Tristan, siya ay parte rin ng lighting, but he chose to stay in Darkest to protect his cousin my sister-in-law Bettina. I'm part of Darkest because may iisa kaming gustong pabagsakin. Ang some Iris sa Nishida family, like Princess Bettina experience I've experienced too. Ang pagkaibahan lang parent ni Bettina ang pinuntirya nila, at ako naman ang grandparent ko. At 9 years na kaming magkakasama. 16 na taon gulang pa lang ako noon, at nakisama na ako sa mundo ng mafia. Now I'm 25 years old after all, Dion is 26, while Bettina ay 19 na ngayon, well kinasal sila pagkatapos ng pangyayari sa buhay ni Bettina, noong 15 taon pa lang noon si Bettina,
tapos 23 noon si Dion. Nang dahil gustong-gustong protektahan ni Dion si Bettina, kinasal sila ng sapilitan. Even propesor ni Bettina si Dion, walang paki si Dion, dahil kay Dion naman ang university na pinapasukan ni Bettina. Nagiging propesor lang naman siya sa mismong universidad niya, kapag wala siyang ginagawa, at para din makita ang tinitibok-tibok ng puso niya. Anderson POV. Nandito kami ngayon sa restaurant ni Henry, nagbuburaot ng pagiging mata ko. Pero hindi ako matako, si Christian ang matako. Aray, daing ko sa sakit dahil may bumatok lang naman sa aking magandang pangangatawan. Para kang show nga dyan, sabi ni Princess Bettina sa akin with glare eyes. A nothing princess, I just thinking something, depensa ko naman sa kanya, dahil nakakatakot ang mga mata niya. Ewan ko sa'yo, ang sabihin mo iniisip mo ang pagiging matako mo, nakangiwing sabi ni Princess Bettina sa akin. Grabe naman siya matako agad-agad. Grabe ka naman princess, si baby Christian yon, napapalabing sabi ko, pero ina naman. May bumabato lang naman sa akin ng bato. At sapul pa talaga sa mismong maganda, saka matitipunong likod ko. Masakit yun. Nandadamay ka na naman, sigaw sa akin ni Christian. Habang hinihimas-himas ko ang aking likod, kung saan tumama ang bato. Oh come on baby ko, come here, para gamutin mo ang nabatong likod ko, ikaw lang sapat na. Pakantang sabi ko naman para asarin siya. Bayad na rin sa pagkabato niya sa maganda kong katawan. Yak nakakadiri kang bakla ka, sipain kita o di kaya ibitin kita ng patiwarik, habang kinakain ka ng mga nagkakandara pang bakla sa'yo, sabi naman ni Christian tapos nauna nang naglakad. Sigaw ko naman sa kanya, tapos alam niyo ba na ang sinukli niyang sagot, walang iba kundi ang middle finger niya. Manahimik ka nga, nakakahiya ka, sita naman ni Princess Bettina sa akin. Saka naglalakad na sila papunta sa loob. Pero habang naglalakad ako ay may nakita akong pamilyar na mukha. Sino pa nga ba? Di ang babaeng nagpatibok ng puso ko. Pero may kasama siya. I think cousin niya. Kailan niya kaya ako maalala? Nagsisisi na ako sa nagawa kong kasalanan. Oo, alam kong mali kasi ang nakita niya sa amin ng walang kwentang babaeng yun noong isang gabi. Di sana naalala niya pa ako, na sana masaya pa ako, na sana kumpleto pa ako, at sana hindi ako kasing lungkot ng mga nakikita ko sa aking paligid. Pero naputol ang pagmumuni-muni kung may tumatawag sa akin, at tumatawa pa. Himala hindi ikaw ang nauna sa loob, ng asar na sabi Henry sa akin. Oo nga no, for the first time in forever. Suhol naman ni Jade, at may pakanta-kanta pa, so ang sinagot ko lang sa kanila ay middle finger, at tumawa lang ang dalawa at naglakad na. Kaya naman pala, narinig ko pang sabi ni Maya, habang tinitignan kung saan ako nakatingin kanina. Lapitan mo na kasi ang weak mo naman, suhol na naman ni Glidel sa akin. Pero napasimangot lang ako, yung dalawang isip bata nandito na naman, kainis naman mga sulutera man din sila kapag magkasama. Mind your own business. Shoo, hindi kayo nakakatulong, napapalabing sabi ko sa kanila, saka naglakad naman na sila napatawa-tawa pa. Tapos napapailing pa ako nang may napansin ako, as usual sina Shade at Princess Ella nagbabangayan as always. Halika na mahal na prinsesa, at tayo'y humayo na sa restaurant, pang-asar ni Shade kay Princess Ella. Crazy, can you stop nang ginawa mo? It's not nakakatawa, sit ang sabi ni Princess Ella dito, habang sinisita ang kamay nito. Alam mo mahal na prinsesa, ako ay seryoso sa aking inaasal, si Shade. Well ganyan magsalita si Shade, para daw diretso magtagalog si Princess Ella kanyo. What? Why did you sabi to me? Tanong naman ni Princess Ella. Hoy! Kayong dalawa kung magligawan kayo wag dito, kita niyong daanan dyan, putol ko sa pagbabangayan nilang dalawa, habang napapailing pa. What did you say? He's not nang liliga sa akin. And beside he's not my tipo, I hate the Maginoo pero medyo bastos, nakangiwing sabi naman ni Princess Ella. Well as you said princess, but let me remind you of this princess, the more you hate the more you love, hahaha sabi ko sa kanila, at nauna nang pumasok sa loob. Nakakasira ng araw ang sakit sa mata. Ayan ang napala Bunty buntisin mo kasi, narinig kong sabi ni Maya.
Saka tinatawanan si Dion, dahil as usual pregnant problem. At ayon hindi may pinta ang mukha ni Dion, habang nakatingin lang kay Princess. Can you shut up? You're not helping, sit ang sabi ni Dion. Sabay hawak na naman kay Princess tapos ayon umiwas na naman si Princess. Wife come here, look I'm sorry, promise I will try to search that fruit. Sabi naman ni Dion na ikinatigas ko, heto na naman ba ang gagawin namin, na Maladora the Explorer. Sa gusto ko ng pinya na walang mata, sabi ni Princess Bettina. Mapapasubok na naman na siguro kami ng 10 oras. Pinyang walang mata. Fine, you don't want to come near me? Okay I'll gonna go. Sabi ni Dion tsaka akmang tatayo na siya, nang biglang yakapin ni Princess Bettina ito. Sorry na, wag ka nang umalis, kung wala talagang pinyang walang mata. Di mangga na lang ulit with ketchup, napapahikbing sabi ni Princess Bettina. Well as usual umupo naman si Dion, at pinunasan ang luhang damaloy sa mukha niya. Don't cry wife. Okay I buy mango just for you just stop crying okay? Pag-aalong sabi ni Dion sa kanyang asawa. Then Princess Bettina just nodded as a response. Ganyan ba talaga pag buntis baby, iba ang tumatakbo sa isip nila. At emotional pa. Anderson, sigaw ni Dion sa akin. Paktay tayo dyan, mapapasubo na naman ang gwapo kong mukha. Yes, alanganing sabi ko sabay upo sa pwesto ko. Let's eat and we will buy mango for my wife. May autoridad na sabi ni Dion sa akin. Sabi ko na nga ba hindi ako makakatakas sa mata ni Dion. Okay, alanganing sagot ko sa kanya. You don't want or I will finish you right here, right now, pagalit na sabi sa akin ni Dion. Sabi na gustong gusto ko ang ideya niya. Okay I will come boss. Alertong sabi ko na lang sabay saludo pa Kala niya safe siya, si Christian. And you too Christian come with us. Sabi ni Dion na ikinangisi ko tsaka ikinatawa ko dahil sa reaksyon niya. Okay boss, si Christian. Kala mo sabi ko sa kanya, habang tumatawa pa rin. Later baby, you can me anytime, anywhere, nakangising sabi ko naman sa kanya, kaya ang sama ng tingin niya. Well binato lang naman niya ako ng rice cooker, take note may kanin pa But Wally nasalo ko naman. Can both of you stop? That was Dion. You and you, are you both bakla? Tanong ni Princess Elia sa aming dalawa. No, of course not, I'm straight, but my baby is gay, sagot ko kay Elia. At ayon mas naging masama naman ang tingin niya sa akin. Are you gay Christian? Magpakalalaki ka, you're pogi pa naman, sabi ni Princess Elia habang ngumunguya. Don't worry about them Princess Elia. They're both straight, sabi naman ni Henry. Oh I see. But ganon, why did Chad say that word kay Christian? Tanong na naman ni Princess Elia. Haste, because they just lambing each other, naiirita na sabi ni Shade kay Princess Elia, nasapian na rin ba si Shade sa pananalita ni Princess? Si Maya, o pag-ibig, pakantang sabi ni Glidel. Well you gaya-gaya mi ha, do you want nakatayin kita? Pagalit na sabi ni Elia na nagagalit na. No I'm not gaya-gaya you, and yes you can patay-patay me with your love, sabi ni Shade. Whatever, and you. Tinuro niya si Jade na nakatayo lang doon na walang imak, kaya nang ituro siya ng prinsesa ay tumaas lang ang isang kilay niya. Pag-alitan mo this boy beside me, higaya-gaya me, you're the kambal right. Princess Elia. At si Jade naman napakamot sa ulo. That's not my fault anymore princess, depensa at katwiran na sagot naman ni Jade. You both, go to your mama's mattress, naiirita na sabi ni Princess Elia. Iba din. Hey stop everyone, did you know that this is our first date? Darkest. Sabi ko na lang sa kanila. First date may si Christian. So cheap mo naman, si Elia. Okay stop arguing, James where's our food? Tanong ni Dion. At ayon dumating ang mga pagkain namin. Ano kaya nakakatawa sa sinabi kong first date? Bahala sila basta ako yun ang alam ko. Hay buhay gwapo nga naman. At ayon kumain na lang kami.